P. Santos. Lopez Santos y Canseco was also known as the father of the Filipino grammar. He was born on September 25, 1879 in Pasig, province of Manila. He was the younger of two children of Ladislao Santos and Victorina Canseco. He was raised in Pandacan. Lopez Santos was a Filipino-Tagalog language writer and a former senator of the Philippines. Lope changed his middle name from C to K to show his patriotism for our country. He is best known for his 1906 socialist novel entitled Banaag at Sikat. Lopez Santos was married to Simeona Salazar on February 10, 1900s. Lope had three children, namely Luwalhati S. Reyes, Lacabini S. Garcia, and Macaaraw K. Santos. Lopez Santos died on May 1, 1963. Lopez Santos education background. Lopez Santos studied in Escuela Normal Superior de Maestros, also known as the Higher Normal School for Teachers, for his education and later finished schooling at Colegio Filipino. During Philippine Revolution of 1896, Lopez Santos joined revolutionaries. Then he pursued law at the Academia de la Jurisprudencia, then at Escuela Derecho de Manila, which is now called Manila Law College Foundation, where he received Bachelor of Arts degree in 1912. Lopez Santos was a professor at the University of the Philippines from 1937 to 1941. He was also a director of Institute of National Language from 1941 to 1945. Achievements and awards. Political achievements of Lopez Santos. He was the Senator of the Philippines from the 12th District from July 1, 1920 to November 15, 1921. He was also the third governor of Nueva Vizcaya from 1918 to 1920. And lastly, he was the fourth governor of Rizal from 1910 to 1913. Literary achievements of Lopez Santos. He authored the first book in the Philippines entitled Banaag at Sikat on 1906. He published several works, including novels, poems, and essays, such as Kundangan, Puso't Diwa, at Mga Hamak na Bakila. Awards and recognition of Lopez Santos. Awarded the Presidential Award, with President Magsaysay personally presenting him the Medal of Merit. He also received accolades and honors for his contribution to Filipino literature, language, and culture. He was also recognized as one of the 7 outstanding writers and awarded by the Taliba ng Inang Wika during the Andres Bonifacio Day ceremonies. Lopez Santos' contribution in the Philippine literature. Lopez Santos used his literary works as a platform for social commentary and activism. He addressed pressing social issues such as poverty, inequality, and injustice through his writings. His works serve as a voice for the marginalized and a call for social change, inspiring readers to reflect on the societal challenges of the time. Lastly, his contributions for the development of Filipino grammar and Tagalog
Orthography. Si Delphine ay isang sosyalista, samantalang si Felipe ay isang anarkista. Bilang sosyalista, naniniwala at hinahangad ni Delphine na malaganap ang kaisipang sosyalismo sa lipunan, kung saan ang mga mamamayan ang may higit na karapatan sa lahat ng mga gawaing pangangalakal at pag-aaral at mga gawaing pambansa. Bagaman isang mahirap na nag-aaral ng abogasya, nagtatrabaho bilang manunulat sa isang pahayag, matindi ang paniniwala ng Delphine na matatamo lamang ang isang lipunang makamaralita sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan, isang pakikibakang hindi nababahiran ng pagdanak ng dugo. Si Felipe naman ay may adhikang anarkismo, ay naniniwala sa marahas na pagbuwag sa mga namamayaning kapangyarihan at kalupitan ng mga mayayamang may lupa. Ibiniya ang mga abusadong may kapangyarihan na naghari sa lipunan. Bagaman anak ng isang mayamang pinuno ng isang bayan, pinamumuhian ni Felipe ang mga gawin at karahasan ng pagkakapantay ang lahat ng uri ng mga mamamayan, walang pagkakaiba sa mga mayayaman. Dahil sa pagkabuo sa nakagisnang buhay bilang mayaman at anak ng isang marahas na may salapi, nilisan ni Felipe ang tahanan ng kanyang ama para mamuhay bilang kaisa ng mga maralita. Iniwan niya ang maranyang pamumuhay upang makasama ang mga karaniwang uri ng mga mamamayan ng lipunan. Nakitira si Felipe sa tahanan ng isang amain sa Kumpil sa Maynila. Subalit, pinamumuhian din niya ang amain si Don Ramon dahil wala itong pinagkaiba sa kanyang ama, mayaman din at malupit sa mga tao. Dahil sa pagkabuo sa nakagisnang buhay bilang mayaman at anak ng isang marahas na may salapi, nilisan ni Felipe ang tahanan ng kanyang ama para mamuhay bilang kaisa ng mga maralita. Iniwan niya ang marangyang pamumuhay upang makasama ang mga karaniwang uri ng mga mamamayan ng lipunan. Nakitira si Felipe sa tahanan ng isang amain sa Kumpil sa Maynila. Subalit, kinamumuhian din niya ang amain si Don Ramon dahil wala itong pinagkaiba sa kanyang ama, mayaman din at malupit sa mga tauhan. Umiibig si Felipe kay Manuel, isang babaeng mahirap, subalit may dangal. Pinilit si Felipe ng kanyang ama na magbalik sa kanilang kabahayan sa bayan ng Silangan. Ngunit napalayas lamang dahil sa pagtuturo ni Felipe sa mga tauhang magbubukid at utusan sa bahay ng kanilang mga likas na karapatan bilang tao. May 3 anak si Don Ramon na amain ni Felipe. Iniibig ni Delphine ang isa sa mga ito. Nang magbunga at magdalang tao si Manny, itinakwil ito ni Don Ramon. Sumama si Manny sa kasintahang si Delphine at namuhay bilang isang mahirap. Dahil sa ginawang ito ni Manny, nilisan ni Don Ramon ang bansang Pilipinas, kasama ang isang tinatangkilik at kinakasamang katulong sa bahay. Napatay si Don Ramon habang nasa New York, kaya't binalik ang kanyang bangkay sa Pilipinas sa puerto. Ang dating nawawalang kapatid ni Tentay ang nagbunyag ng dahilan kung bakit pinaslang si Don Ramon. Nagtatapos ang nobela sa pagpapaiwan ni na Felipe at Delphine sa may puntod ni Don Ramon. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga adhikain, paniniwala at paninindigang panglipunan. Nilisan nila ang libingan na sinalubong ang kadiliman at
kalaliman ng gabi.